Sa isang sulok ng tahimik na kantin, dalawang estudyante ang nagbabalak ng masama. Si Crizel, ang matapang at mapang-abuso, at si Abby, na kahit may alinlangan ay sumusunod pa rin. Nilapitan nila ang tindirang si Aling Tess. Crizel, huwag na natin ituloy ito. Baka makarma tayo. Karma? Manahimik ka nga, Abby. Panuorin mo ako. Hoy, Aling Tess! Yung baon namin, asan na? Alam mo naman ang mangyayari pag pumunta kami sa principal, di ba? Bakas ang takot sa mukha ng matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na numingiti sa dalawa. Wala pa akong benta, mga anak. Pero magbibigay ako. Basta, huwag niyo lang pagsasabi. Ika ni Aling Tess habang dahan-dahang umaatras. 1 oras lang ang ibibigay namin sa'yo. Pag wala pa ang pera, asahan mong bukas, wala ka ng trabaho rito. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pananakot. Isang gabi, nabalitaan na lamang nilang wala na ang matanda. Nagpakamatay si Aling Tess dahil sa sobrang kahihiyan at bigat ng kalooban. Sa burol nito, pilit na isinama ni Abby si Crizel upang humingi ng tawad. Crizel, tignan mo siya. Kasalanan natin to. Kasalanan niya yan dahil mahina siya. Ang aga mo namang sumuko, Aling Tess. Hindi pa tayo tapos maglaro. Ngunit sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Crizel. Ang bangkay ni Aling Tess ay dahan-dahang dumilat at ang mukha nito ay naging isang madilim na bungo sa paningin ng dalaga. Ah! Dumilat siya! Abby! Nakatingin siya sa akin! Hindi na natapos ang lagim mula noon. Isang araw, parang baliw na tumakbo si Crizel sa gitna ng kalsada at nasagasaan ng truck. Naiwan si Abby na mag-isang inuusig ng sumpa. Sa kanyang silid, biglang tumunog ang kanyang telepono. Hello? Sino to? Abby, si Daniel ito. Ang anak ni Aling Tess. Akala niyo ba matatapos ang lahat sa isang dasal? Ika ng lalaki sa kabilang linya. Daniel, patawarin niyo kami. Nagmamakaawa ako. Hindi mawawala ang sumpa hanggat hindi ka namamatay. Kailangan mong masunog sa impyerno kasama na kaibigan mo. Nawala sa katinuan si Abby.